Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 2 kabataang miyembro ng NPA sumuko sa pulisya sa Samar. 3 pang pabrika ng sigarilyo sa Pampanga na diskubreng inabandona. Supporters ni dating Senador Bong Revilla nagrally habang humaharap sa malversation case. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. 2 kabataang miyembro ng New People's Army o NPA ang voluntaryong sumuko sa otoridad sa Gandara, Samar ayon sa Police Regional Office A. Kinilalang mga sumuko sa alias na Rambo, 21 anyos at Tano, 25, kapwa magsasaka at residente ng nasabing baya. Sila ay dating kasapi ng NPA Squad 3 sa ilalim ng SRC Emporium ng EVRPC at nag-ooperate noon sa Matuginaw, Samar. Isinuko rin nila ang isang .38 caliber na bari. Ayon kay Pro 8 Director Police Brigadier General Jason Capoy, patunay ang kanilang pagsuko sa bisa ng pinaigting na operasyon at pakikipag-ugnayan ng pulisya sa komunidad. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang 2 para sa dokumentasyon at posibleng pagsama sa mga programa ng pamahalaan. 3 pang hinihinalang ilegal na pabrika ng sigarilyo ang nadiskubre sa Pampanga. Sa isang press briefing, sinabi ni Remulla na konektado ang mga ito sa naunang sinalakay na pabrika sa Mexico noong Enero kung saan 6 na Chinese operator ang naaresto at 65 Pilipino ang nasagi. May mga site umano sa Mexico, San Fernando at San Simon na noon lamang January 1 nagsimulang mag-operate, ngunit sabay-sabay ding tumigil matapos ang unang raid na indikasyon ng posibleng sindikato. Nakumpiska ang iba't ibang makina, raw materials at peking tax stamps na tinatayang nagkakahalaga ng 400 million pesos. Maaaring maharap sa paglabag sa ilang batas ang mga nasa likod nito at magsasampa ng kaso ang pamahalaan sa Department of Justice para sa forfeiture ng mga ari-aria. Nagbabala rin si Remulla na ipagpapatuloy ang operasyon laban sa natitirang mga ilegal na pabrika sa bansa. Sumigaw ng Bong Revilla palayain ang mga taga-suporta ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa labas ng Sandigan Bayan itong Lunes ng umaga, Pebrero 16, habang nasa kanyang arraignment sa kasong malversation kaugnay ng umano'y 92.8 million pesos na flood control project sa Pandi, Bulacan. Mahigpit ang seguridad sa paligid ng korte habang nagtipon ng supporters na humihingi ng hustisya para sa dating senador. Tumanggi si Revilla na magpasok ng plea, kaya otomatikong ipinasok ng 3rd Division ang not guilty sa kanyang pangalan. Nahaharap din siya sa hiwalay na graft at falsification cases kasama ang ilang opisyal ng DPWH. Hindi ito ang unang beses na humarap si Revilla sa anti-graft court matapos maaresto noong 2014 sa PDAF plunder case. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renzel Linon, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.